Makikita natin dito, talagang aligagang-aligaga at hinihingal na talaga itong si Marcos and the allies. Lahat po sila ngayon aligaga na dahil nga dito sa nalalapit na resulta, no, ng presidential election at nanganganib na matalo itong si Harris at mananalo si Trump. Panoorin natin itong si Marcos muna. Of our assistance that we are giving. Dahil nung una kaming napunta rito, ay pinag-usapan natin was the relief goods, yung rescue, lahat. Ngayon na medyo nalampasan na natin yung Obserbahan ninyo yung kanyang hiningal. phase na yon. Andito naman tayo para bibigyan ng tulong yung mga nasiraan ng hanap buhay. Ating lalo na yung ating mga magsasaka at yung ating mga mangingisda. Dahil alam naman natin, pagdaan ng bagyo, pagdaan ng ganitong klaseng baha, ay ang daming nasisirang tanim, ang daming nasisirang mga fish pen. Ayan, nakalipad na naman yung kanyang buhok. Hindi na naman to naligo. Ano ba naman yan? Ayan, it just shows yung very weak na gesture ng isang presidente. Kahawak sa kamay. Tapos yung salita niya, parang walang force, walang energy na parang alam niyo, walang power talaga. Yung pakita mo pa lang na hinihingal ka, yung ipakita mo pa lang na yun, yung rattled yung pananalita mo, it just really shows how weak you are being a president. Nakita nga namin ito nung nangyari sa ipin mo. unang bisita Ba't nagyelong-yelo na? Kakasuyop ba yan? namin dito. Kaya sabi ko, hindi lamang yung binibigay ng Department of Agriculture, ngunit idadagdag pa natin, naghanap pa kami ng pondo. Naghanap pa doon ng pondo? Ramdam ninyo yung hiningal niya? Nararamdaman nyo ba? Ako nararamdaman ko na ako nga yung nahihirapan para sa kanya eh. Nasa Office of the President para matulungan, mabigyan ng tigsa 10,000 ang ating mga magsasaka at ang ating mga fisherman. Kaya naulit ang pagbalik ko rito at It's not enough yung 10,000. Nakita ba ninyo yung nag-viral na isang magsasaka ba yun? Hindi. Yung nagtanim ng kalabasa na wala. Tatapon na lang niya. Kasi wala din. Walang presyo yan sa trading post. Mas mahal kasi ni Marcos yung mga yung exporter. Sana naman pagbalik ko uli rito ay hindi na bagyo ang pinag-uusapan natin. At mapapag-usapan na lang natin yung Christine na naging maayos ang pagdala ng tulong. Bagyo pa rin yun. Sabi mo sana hindi na bagyo ang pag-usapan. Pagbalik yung Christine na ang pag-usapan yung tulong. Syempre bagyo pa rin yun. Pinagsasabi nito. Para sa ating mga kababayan. At maraming salamat. Magandang magasin. Thank you. Ramdam nyo yung kanyang hiningal? Ito kasi is in line with doon sa yung nangyayaring presidential election sa Amerika, which is tignan nyo ang current na election denial that Mr. Trump practiced in 2020 ang current effectively the American ang current na boto ay 246 kay Trump at 210 kay Harris. Nako, 270 ang kailangan at least ni Trump para manalo as president ng Amerika. So malapit-lapit na 246, that's about 24. 24 na lang ang kailangan niya and pati nga sa actually electoral college vote kasi ang pinagbabasehan dito at hindi yung individual vote talaga ng tao. Pero kahit sa individual vote, yung sa popular vote, tingnan ninyo. Ayan. Tingnan nyo sa popular vote, ayan, 64 million. Kahit sa popular vote pa lang, panalo pa rin si Trump.
60 million sa kay Harris, 64 million kay ano. So, ayan, kahit sa porsyento, popular vote, 51%. Ayan, 51%. Malaki ang ano, malaki ang difference talaga. 50.9, 48 sa ano. So, ito yung sinasabi natin na talagang ano, aligaga na yung mga alay ni Marcos Jr. dito sa napipintong pagkapanalo ni Trump. Sa mga katanungan kung si Trump nga ba ay ano tatanggalin niya yung EDCA bases sa Pilipinas, I do believe na hindi niya tatanggalin yon. If we try to recall, yung EDCA, yung first 5 bases is nangyari nung panahon ni Pinoy, and nung naging presidente na si Trump, also during the Duterte administration, hindi naman niya tinanggal yon. Ang difference lang kasi, nung panahon na ni Trump, ni Duterte, naging inactive na, dormant, kumbaga patay, kumbaga yung EDCA bases, yung 5 na yan na ipinalagay ni Pinoy during that time. Na si Bongbong Marcos during that time tutol, pero ngayon siya pala ang hindi natin expected na magpadagdag pa ng 4 more EDCA bases. So yun yung possibility na pwedeng mangyari sa panahon ni Trump, na pagbalik, maraming changes ang mangyayari dito. Una dito ay yung EDCA bases. Medyo matitigil na yung weaponize nitong Amerika doon diyan sa EDCA bases, yung paglalagay nila ng mga kanilang armaments, mga military aid diyan sa EDCA sites na yan. Matitigil na yan sa panahon ni Trump. Kasi si Trump, although kahit panahon pa ni Trump yan, although andun pa rin yung competition with China, hindi siya dadaan sa war kasi ayaw nga niya yun. Sabi nga niya, pag ako naging presidente, tapos na yung Russia-Ukraine war na yan, kakausapin ko yan sila, itigil nila. Wala yung mga ganyang Israel, Gaza, Ukraine, Russia na yan. Wala yung mga ganyan kasi dadaanin ni Trump yan sa instead of war, dadaanin niya sa sanction, economic sanction. Isa-sanction niya yung China or yung mga kalaban, but not to the point na aarmasan mo yung mga magbebenta ka ng armas, tapos paglalabanin mo sila. Hindi ganun si Trump So maraming mga changes. So naligaga, nararattle na itong si Marcos Jr. kasi maalala ninyo kung ano ang mga posibilidad na bakit siya pumayag sa EDCA na yan. Natutol naman siya noon. Yung pinag-uusapan natin na yung kanilang mga assets sa Amerika. At pangalawa, yung hindi na siya huhuliin pag siya ay umapak sa Amerika. So itong mga changes na ito ay possible na mangyari sa panahon ni administration ni Trump, na baka siya mahuli, hindi na siya welcome sa Amerika, baka pag-apak niya doon maaresto siya, at yung mga assets na itinagong yaman or nakaw na yaman ng mga Marcoses sa Amerika ay hindi na matutuloy. So yan yung mga posibilidad, And of course, syempre, yung interest nung nila Biden allies, nila Harris allies na mga dilawan, hindi na matutuloy dahil iba talagang approach ng administrasyon ni Trump. Hindi perfect yung Trump, hindi natin masasabi na talagang totally na ally natin si Trump, but magkakaroon ng big changes at big difference dito sa pagmamalabis ng Marcos administration na ito. So for now, tutukan natin. Although lamang na lamang itong si Trump, baka may posibilidad kasi na dayain ito But for now, I do believe na ang panalo ay si Trump. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ingat.